Okay guys, good day. Another tutorial. Ang video natin ngayon is how you convert this one, your ZBT WE1326 to hex GR3. Matanggal pa. Gawin natin siyang router OS. Okay. Gawin natin siyang clone ni hex GR3. Okay. So ang unang yung gawin, lagay nyo sa LAN 1, tapos lagay nyo ng internet. Okay. At dapat naka open WRT na po ang inyong ZBT. Okay. Kung hindi nyo alam paano mag open WRT ng ZBT, check nyo lang ang aking YT channel. Nandoon po lahat ng tutorial. Okay, how to flash open WRT ZBT WE 1326. Okay, search nyo lang po yan, or I leave the description below na lang yung link. Okay, so open WRT na siya. Okay, so open WRT. Now first thing to do is open your PuTTY. Close natin muna yan. Okay, open natin ang PuTTY. Ilagay natin ang IP nya 192.168.1.1. Yan ang default ni open WRT pag bagong flash nyo lang. Okay, bahala kayo kung baguhin nyo yung IP ng open WRT, pero yan sa default na lang tayo. Okay, then open, then log in as root. Okay, caps lock pala tayo, root, small letter, yan. Okay, so no password kasi wala pa tayong sinet na password. Okay, kung hindi kayo makapasok sa SSH, punta kayo ng system administration, punta kayo sa SSH access, lagay nyo lang sa LAN, yan katulad nyan, then save and apply para ma-access nyo sa PuTTY yung SSH. Ayan, tulad yan, pasok na tayo. Okay, now ito po yung ating tawag nito, files. Okay, ito yung mahalaga, ating parang full dump ito, full dump. Okay, ng hex GR3. Then kailangan natin ng net install at ang all packages ng 7.17 na version ng router OS. Okay, then after that, nandito na tayo. Open din natin ng WinSCP. Okay, download nyo lang ang PuTTY at WinSCP. Syempre, login natin 1.1 protocol SCP, tapos 192.168. Lagyan natin .1.1.1, then username root, walang password, save, then login natin. Okay, date. Okay, sa loob na tayo. So open root, open TMP. Ang gagawin natin kasi ngayon is gawin natin yung boot nya, yung U-boot nya as breadweb. Kailangan natin naka breadweb siya. Okay, parang sa new wifi may breadweb. Okay, so ngayon punta tayo sa ating desktop, yung files ng ating 1326. Ito 1326 sa JB files. Okay, wait, hanapin ko lang sa aking downloads. Wala na pala. Modern downloads. Okay, hanapin natin ang mga breadweb. Yan, so MT76. Yan, ay ito na pala.
Ito na pala. Okay. Breed web. Ito. Sige. Dito tayo. So, kailangan natin i-jailbreak siya. So, dito sa TMP folder, diba, root, hasanapin natin si TMP. O, yan, si TMP. Nandito tayo sa TMP folder. Yan. Okay. Itong breed, lagay natin sa TMP folder. Yan. Tapos, ayan na siya. Right click, rename natin as A. Okay. Tapos, open natin yung JPText. Okay. Ito yung command. Ito yung command natin. Siyempre, ang una, once na nailagay nyo na rito to, itong, yan, si breed web, bin natin, close nyo na itong WinSCP. Okay. Close nyo ng WinSCP. Open natin ang JPText kasi nandoon yung ipa-paste natin dito. Okay. So, yan, JPText. Ano to? Yan, copy-paste. Saan natin dito sa una. Dapat may internet kayo, ha. Yan, then enter. Yan. Pusin lang natin yan. Meron din sa YouTube channel ko to kung paano nyo ma-breed install ng breed web ang inyong ZBT 1326. Okay. So next natin, number 2 command. Enter, done. Then ito na si MTDR right na tayo ng U-boot. Okay. Copy, then paste natin, then enter. Yan, magdi-disconnect siya, ibig sabihin done. Magre-reboot na yung ating router. Okay, done na tayo sa jailbreaking. So close na natin yan. Okay. Hintayin lang natin mag-reboot. Ayan, identifying na. Then open na natin ang ating tawag nito, ating hex convert file CVT. Yan, ito na. So identifying pa lang siya. Wait lang natin kung ayun, masok na. Sabihin okay na. So gawin natin ngayon, pasukin natin si breed web. Okay, tanggalin na natin itong wifi, ang ISP sa 1, hindi natin kailangan yan. So tanggalin na natin itong power supply nya, then sundutin ang reset button, then ipasok ang power, then bilang ka ng 1 to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, unidentified network na siya. Makikita nyo ito. Okay. So, open natin ang browser. Yan. So, type natin ang 1.1. Enter. Ayan, breed web na tayo. Okay. Okay. Ito ngayon ang pinakamahalaga. Second part. Yan. Dito tayo kasi buong flash ROM ang ipa-flash natin. Dito kasi firmware lang. Okay? Dito lahat ng MTD partitions niya, lahat dito. Yung bumubuo ng buong set of files niya lahat, mula sa U-boot, sa environment niya,
sa firmware niya, sa kernel niya, lahat. Dito yun. Dito, okay? Dito naman, firmware lang. Okay? So, dito tayo. Yan. So, choose file. Punta tayo dun sa ating folder ng ating Hex downloads. Where review. Ayan, ito. Si Hex convert files, CBT. Upload natin ito. Ayan. Makikita ninyo ang size ng file bin niya is 16 MB. So, the whole 16 MB is yun ang ipa-flash natin. Hindi katulad ng mga firmware lang, ilang MB lang siya, di ba? Okay. Yan. So, to, yan. Choose natin yan, then open. Okay. Then, dito sa mga naka-check na to, ang iiwan lang natin yung sa taas. Tanggalin natin ang bootloader at yung EEPROM. So, ito ha. Buburahin niya na yung bootloader. Yung bootloader, yun yung U-boot natin. So, hindi na tayo makakabalik ng BreedWeb at yung EEPROM niya. Wala na. Okay. Kasi ito buo na yan eh. So wala nga is pag chinek natin yung bootloader, BreedWeb, may BreedWeb ka nga kaso hindi gagana. Okay. Conflict siya dito kay Hex. Okay lang yan. So yan. Basta tama lang ang ginagawa nyo, hindi yan mabibreak. Okay. So after this, you put all this, parang full dump siya. Okay. Then uncheck, check mo lang ito. Ang ibig sabihin nito is reboot or restart. Okay, after flashing, restart lang. Okay, then go. Flash natin yan. Yan, kita nyo 16 MB. Okay, check nyo mabuti ha. Then, ito na, moment of truth. Pack. Okay, hintayin lang natin matapos. Flashing. Kailan natin. Basta nasa LAN 1 na. Flash lang natin yan. Then mag-open na tayo ng ating Winbox. Yan. Tanggalin natin to dahil walang password yan. Okay. Okay, hintayin lang natin matapos. Mahirap makahanap ng ganyan unless meron kayong Hex. Kunin nyo yung buong dump file nya. Okay lang. Then flash nyo dito sa inyong CBT. Ayan ha. Basta alam nyo paano mag-dump ng buong flash ROM nya. Okay? Ayan, the update is complete. So ngayon, kita natin dito, identifying. So unidentified yan. Kasi nga hindi yan magne-network or whatever. Basta unidentified yan. So once natapos yan, close na natin. Then hintayin natin lumitaw dito. Yan, gano pa lang siya. Wait lang natin. Refresh. Ayan na. Ano po ba nakikita nyo? Refresh. Nakikita nyo na po ba? Ayan. MikroTik 7.17 stable RB750 GR3 Hex GR3. So click natin. Wala pa siyang IP. Syempre no config pa yan. Then connect. Up, ayaw. Sige. Connect natin. Yun. So ito ang problema nyo ngayon. Wala kayong license. Okay. Syempre no license yan. Ito lang po ang titipitin. Check mo muna. Click nyo yung license. Okay, click. Makikita nyo po ang level nya 0. Okay. Pero ito po ang inyo pong isesend sa akin para bigyan ko po kayo ng license. Ang inyong software ID.
Okay. Pwede ko kayong i-remote kung hindi nyo naiintindihan ito. I-remote ko kayo for free. But the license is not free. Okay. PM nyo lang ako. License lang pong babayaran nyo sa akin. Okay. Then, ito po ang aking ID. Alright. Then, andito po, sabi niya, new password. Old password, wala naman pong password. So, lagyan natin Chris. Okay, sa una, maglalagay kayong password. Yan, okay. So, send nyo lang sa akin ito. At bibigyan ko kayo ng password ng license. Pero bago nyo po gawin yan, na-send sa akin ito, hindi pa po tayo tapos ha. Ito lang po, nag-boot na po ang ating router OS. Okay. Meron pa po tayong gagawin. Last step po, bago nyo po ibigay sa akin ito. Itong software ID ninyo. Okay. Para mabigyan ko po kayo ng license key. Okay, para i-paste nyo na lang dito yung license key. Okay. Ito po yung last step ha, bago nyo ibigay sa akin ito. Yan. Okay. Bago po kayo bigyan ng license, syempre avail kayo sa akin ng license nito. Okay. Either level 4 or level 6. Pero sa hex kasi ang hex kasi is level 4 lang talaga siya. Okay. Okay. Ewan ko, nagle-level 6. Pero pwede rin yung level 6. Pero level 4. Level 4 lang talaga siya. Okay. So, ngayon, after that, ayan na tayo, di ba? Okay na tayo dyan. So, close muna natin ang ating MikroTik, ang ating Winbox. Proceed to your Ethernet. Right click. Properties. IPv4 tayo. Use the following IP address. Lagay natin 192.168.88.2. Okay ha. Hindi na kayo manghuhula sa dulo ha. Gayahin nyo lang ito talaga. Then, subnet mask. Then ang default gateway is 192.168.88.1. Okay ha. 1 dito, 2 dito. Tapos preferred DNS 192.168.88.1. Okay? Kasi gagamit tayo ng net install, okay? Then, okay muna. Yan na ha. Kaya yan ha. Then, okay. Then, okay. Yan. Then, ito. Open natin ang net install. After doing this, static tayo dyan, net install. Okay. Allow natin kung merong ang ating Windows. Yan. Pagka-allow natin, click natin ang net booting. Yan. Tapos, ang IP dot lagay niya is 192.168.88.3 naman to. Okay ha? 3 dito ha? Okay. Okay, para makita ng lahat. Dito, yan, details natin ha, para makita nyo. Dito sa net booting sa net install is 88.3. Then sa IPv4 natin is 88.2, then 88.1, DNS 88.1. Okay? Alright. Then okay mo lang. Yan. And then let's go to our ZBT. Tanggalin ulit ang power. Sundutin ulit ang reset. Yan, wag mong tatanggalin ang reset button. Tapos ilagay natin ang power at hintayin nating lumabas sa net install. Wag tatanggalin na pagka-reset. Hintayin natin lumabas dito si router. Okay? Yan.
Kita natin identifying. Huwag tatanggalin ang pagkapasok sa reset button. Sige lang. Yan, disconnect. Tayo natin hanggang may yun, nagpakita. Pag nagpakita na si RB750GR3, tanggalin na natin. Okay? Yan. Dapat nasa LAN 1 yan, ha. Nasa LAN 1. Okay? Yan. Yan. Ngayon, choose natin siya. Click natin siya. Tapos, kung meron previous install, delete set natin. Yan, blanco lang dapat. Then, browse natin kung saan yung itong all package na to, kung saan nakalagay. Okay? So, let's go to download yun eh. Okay. Kung saan siya nakalagay. Saan ko ba ito nilagay? Okay, wait. Hanapin lang natin. Desktop. Sa ating local D. Yan. Dito siya. Okay, hintayin natin. Oh, nasaan ka na? Ay, sorry. LD, baba natin. Ayan, sa download. Ay, hindi, sa local D lang pala siya. X, ayun, ito. So, click natin all packages. Yan. Then, okay. Yan. Then, check natin lahat yan. Check natin lahat yan. Okay. Nasaan na? Saan ka na napunta? Wait a minute. Disconnect pa. Okay, ulitin natin. Browse. All packages sa hex. Ito yung file ko. Dito nakalagay. Dito all. Okay. Yan. Then check natin lahat. Nasa pinakababa. Wala rin yung kwenta yung wireless na yan. Yung wireless na yan is parang Capman. Update ng Capman. Magbibigay ng itong wireless na to, station AP lang to, mga access point na pwede mong tawag nito. Maano mo lang siya sa isang ma-remote mo siya sa isang ano mo, sa HexGR3 mo by the use of Capman. Okay, yung Capman. Okay. So, ayan. Ito na. Ayan. Okay, all check na. Then, install. Okay, nakita nyo, installing na. Okay. Hintayin natin matapos. After matapos nyan, saka nyo ibigay sa akin ang tawag nito, ang software ID nyo. Bibili kayo ng license sa akin. Pwede nyo naman siyang i-license level 1, kaso limited lang siya. Level 1. Pwede level 1. Libre lang kay ano yan, kay MikroTik. Gagawa lang kayo ng account kay MikroTik, tapos try for demo kayo for level 1. Okay. Okay. Sample natin dito is level 4. Okay. Tayo lang natin matapos. Transferring na siya. Okay. Sa aking next video, paano natin ibabalik si HexGR3 to OpenWRT. Okay. Kunyari, sawahan na kayo dito sa router OS. Balik natin ulit sa OpenWRT. Okay. Pero I think hindi na kayo aalis dito. Okay, isa pa ang note, bali ang RB750GR3 HexGR3 no wifi yan So itong ZBT walang wifi yan hindi gagana ang wifi niyan. Tines ko na yan, maski yung driver ng wifi ganoon, wala, not supported talaga. HexGR3 kasi siya
Sa totoong buhay naman talaga, ang HexGR3 walang wifi. Okay? Kapitan nyo lang siya ng AP. Okay, done. So, hintayin natin. Nag-reboot siya ng kusa. Huwag nyo nang pipindutin yung reboot dito. Ayan, nag-reboot. Magre-reboot ng kusa yan. Then, close na natin to. Ito yung software ID niya. Ayan. So, close natin. Open na natin ng ating Winbox again. Refresh. Try lang natin. Refresh. Ayan. Okay. Then after that, open. Connect na natin. Dahil nag-add tayo ng password, please. Okay. Then connect. Wow. Ayan. Connect. Ayaw. Ay, okay. Nag-flash pala tayo ng ano. Okay. Nag-flash tayo kaya walang password. Sorry. Sorry. Okay. Ayan. So, go to the license at ito ang license. Copy nyo or send mo sa akin, PM ninyo. Okay? So, lalagyan ko to ng license. Wait lang ha. Pause ko lang ang video. Okay? So, pag nakuha nyo na sa akin yung license nyo, ika-copy nyo lang yung key. Copy nyo. Kunyari, nandito sa isang yan. Ayan, kunyari, yan yung ano natin. Copy nyo. Okay? Copy nyo. Kahit kopyahin nyo to, hindi ito universal key. Okay? May ibang nagmamay-ari na yan. Okay? So, kahit ilagay niyo sa microtik ninyo, sa ganito ninyo, hindi yan uubra. Magfe-fade lang yan. So, meron na ako na copy. So, kunyari ganon. Highlight nyo, copy, or kaya punta kayo ng terminal. Okay, open lang muna natin to, change password lang tayo muna, please, then change. Okay, so ngayon paste ko na yung key dito. Yon, nakita ninyo, meron na akong key, kinapi ko. Copy nyo lang yun. Ganyan, in-highlight. Ano to? In-highlight ko ganyan. Tapos right click, copy. Copy, then click paste lang dito. Then, magre-reboot yung router nyo ha. Then, yes. So, makikita nyo, magre-reboot siya. Madi-disconnect din kayo sa Winbox. Okay. Let's wait. Ayan. So, identifying. Kung hindi siya shutdown, close nyo na lang. Ayan. Tapos open nyo ulit yung Winbox nyo. Kung refresh lang kayo, check nyo na ma-identify natin dito, please. Yan ang password ko. Refresh. Ayan. Connect pa lang. Yun siya. So, click natin, then connect. Boom. Kita nyo na po. Level 4 license. 4 lang po ang nilagay ko rito. Pero level 4 naman talagang hex. Okay. That's all, guys. Ayan, terminal mo. Ayan. Terminal. Pwede rin nyo nang ilagay dito sa terminal. No. Enter. Pwede nyo i-right click and paste dito sa terminal yung license key like that. Then enter. Yan. Then reboot. Sabihin niya. Pero sa akin, no na. No na. Okay. Interrupted, sabi niya. Kasi naka-license na siya. Okay. Check natin ng IDM ko na naman. Sige lang. Natin ang system. Dito ka nga. Uy. Ayan. So,
system, router board, o XGR3, bla 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 bla, 7.17, ating tawag nito, resources, ayan, okay, MIPS, okay, 16 MB, okay, alright, okay, ito nga, kahit update nyo pa yan, done, okay na yan, hindi siya error, ay nako, okay mo na yan, so you can do whatever you want na, okay, internet interface, yan, ang Ether 5 natin, yan yung 1 port, okay, mula sa blue port, yung blue port yan ng 1 port natin, 5, 4, 3, 2, 1, okay, yan, basta makita nyo lang yung Ether 5, yan ang 1, okay, pero hindi na siya 1 ngayon dito, Ether na lahat siya, okay, kasi naka router OS tayo, MikroTik XGR3, okay, wala na kayo kung anong lagay nyo rito, so check na natin sa ating files, nag-upload tayo rito, let's see, yung 1.5 backup, open nga natin, ayan, check nga natin, restore, oh yes, bukan natin, yan, okay, reboot, cancel, nasan yung aking iwagang na natin kung may IP siya, may Ethernet dito, right click properties, balik nyo na sa dati, okay, tapos naman na tayo, hop, okay, yan, subok, ayan o, tenda, refresh, ayan na siya, 10.1.1, kasi ang ayan, sige lang, connect natin, oh, cancel, connect, okay, ayan, kasi ang ginawa kong interface dito is LAN 4, so dapat naka-connect sa LAN 4 kasi naka-AP yung 1, okay, yan yung bridge hotspot ko, check natin sa logs kung okay, DHCP sign, ay, hindi pa pala nakakabit ang aking AP. Okay, so ilipat ko lang ito sa LAN 4, tapos yung aking internet sa Ether 5, at yung aking AP lagay ko sa LAN 2, ay nako, dali lang, sa LAN 2 siya nakalagay, okay, ayan na, so ito yung aking modem ko, connect yung laging failure ayaw winbox kanina, ayan, so open ko lang ulit ang aking natin kung magbabind, ayun, nagbind na, okay, so
Kung kakabit tayo ngayon sa ating wifi na tenda, ayan, tenda, connect. Iyan na si 1.5. O bakit yan? What happened to you? Why is like that? Dahil nakaka-on. Disable natin yung internet. Yan. Mais ka muna. Tenda. Action needed. Okay, open. Hindi pa pala na ilagay ang ano. ang hotspot. So mag-create pa ako rito. Okay? Ano pa ako ng aking files. Yung files dito, yung hotspot. Ayan, pa na ilagay. Okay? So, ganun na lang mga bro. Hanggang sa muli. Okay? Ayan. Kita ninyo, naka-hex na siya. System license, level 4. PM lang po. Okay? I-guide ko kayo through remote kung paano i-flash ang inyong ZBT 1326. And then, syempre, pagka-success na kayo, syempre, kailangan nyo ng license. Yun ang babayaran nyo sa akin. Okay? PM lang. Okay? Bye!